Ariana's POV. Umakyat ako patungong kwarto pagkatapos kong sabihin na gagawin kong impyernong buhay niya. I should be feeling stronger and proud of myself dahil sa ginawa ko. Sinampal ko na lang sa mukha nilang katotohanan kung gaano ko sila kinasusuklaman. Pero paano ko mararamdaman yon? Narinig ko na lang na nagsorry si Nathan kay Carissa sa mga nasabi ko. Lumapit si Nathan kay Carissa at niyakap ito. Pity? Concern? Love? I don't know. Kahit anong dahilan pa yan, wala pa rin siyang karapatan para unahin ng babaeng sumira ng pamilya namin. Tuloy-tuloy ng pag-agos ng luha ko. Kung tutuusin sa lagay namin, talo na ako. Wala nang anak sa akin si Nathan at magkakaroon na sila ng anak. Mas may pamilya na sila kaysa sa amin ni Nathan and it sucks. Sobrang sakit. Ako nagdadalamhati sa pagkawala ng anak ko, samantalang sila masaya sa parating nilang anak. Pasalampak akong humiga sa kama pagdating ko sa kwarto namin. Itong kwarto na to, masyadong maraming nangyari sa apat na sulok ng kwartong to. Dito kami bumuo ng pamilya. Saksi ang bawat bagay na narito kung gaano namin minahal ni Nathan ang bawat isa, sa kung paano nabuo si Angela, kung gaano kami kasaya sa bawat pagdaan ng araw sa loob ng 7 taon. Pero sa kwartong to, dito rin tinanggalan ng karapatang mabuhay ang anak ko ng taong iyon. Dito rin natapos ang buhay ko at ngayon ito rin kasalo ko sa bawat pagpatak ng luha ko sa pag-iwan. Patuloy na panloloko at pananakit ng asawa kong minsan ay naging buhay ko. Dahan-dahan akong umupo, pilit tinahabol ang paghinga. Sobrang bigat ang dibdib ko na parang gustong sumabog. Tumayo ako at naglakad papunta sa couch na malapit sa bintana. Nakasarado pa rin ang mga kortina kaya medyo may kadiliman pa ang kwarto. Bahagya akong hinawi ang kortina na makalapit ako sa bintana. Tanaw ko rito ang pool ko saan kami huling nagkasamang masaya. Mapait akong napangiti. Wala na. Wala nang pag-asang mauulit yon. Bigla ako napalingon sa pintuan ng kwarto nang bumukas iyon at niluwas si Nathan. Ang bilis na naman atang asikasuhin ng babaeng iyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya at saka ko binalik ang paningin sa labas. Ariana, we need to talk. Mahinahong sabi nito. Ibang-iba kaysa pagsigaw niya sa akin kanina. Pero ayoko siyang makausap. Ang makausap siya yung huling bagay na gusto kong mangyari. Hindi ko kaya. Lumapit ito sa akin saka hinawakan ng sandaran ng couch kung saan ako nakaupo. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. He must have been tired from all these shits. Buti nga sa kanya, sweetheart. Please, let us talk as adults. Marahas akong napalingon sa kanya at tinulak siya palayo nang tumayo ako. Di ako makapaniwalang tinatawag niya akong sweetheart, kayong dinala niya sa bahay namin ng kabit at malanding yon. How dare he say na mag-uusap kami as adults, na parang ako ang childish at ako pang hindi nakakaintindi? Naikuyom ko ang kamao ko, tinignan siya na puno ng galit. Nasabi ko ng gusto ko, Nathan. I want that woman out from my house. End of discussion. He heaved out a sigh at tumingin sa akin na may nagmamakaawang mga mata. Sweetheart, intindihin mo sana. Kailangan ako ni Carissa ngayon. Kahit ngayon lang para sa anak namin, please understand? Para sa anak namin? Tumalikod ako sa kanya at pilit pinipigilan ang muling pag-alpas ng luha sa aking mga mata. Di ko akalaing mas masakit pala kung sa kanya manggagaling na magkakaanak na sila. That they have someone who can symbolize what relationship they have. Pero ako, wala. Wala na. Baby, please. Ngayon lang naman. Kung kaya niya na at kung may mahanap na kami mag-aalaga sa kanya, she will leave. Please? Puno ng pagsusumamo ang boses niya. Paano ka makakapagpasya sa isang bagay na kasing seryoso nito nang hindi man lang ako tinatanong? Am I that unimportant? Para hindi mo ako konsultahin tungkol dito. Pilit kong pinapatigas ang boses ko. I cannot just give up easily. Sabihin mo sa akin, Nathan. Dahil ba wala akong perang iniambag sa pagpapatayo ng bahay na to, kaya hindi ka na nag-abalang tanungin ako? Baby, naguguluhang pag-awat niya. Na kahit ayoko siyang nandito sa bahay, ikaw pa rin na masusunod, ha? At ang kaninang mga luhang pinipigilan ko, tuloy na namang bumagsak kasama ng pagsigaw ko sa sakit na nararamdaman ko. Tila nagulat ito sa kung paano ako sumigaw. Kung paanong luha na sakit sa aking mga matay sumisimbolo sa sakit na siya mismo ang nagdulot sa akin. Mamili ka. Ayokong gawin to. Dahil magmumukha akong kaawa-awa pero kung ito lang ang paraan para mapalayas ang babaeng yan gagawin ko. Mamili ka. Ako ang aalis o siyang paalisin mo? Napaungol siya at hinawakan ng noo.
Wala akong pakialam kung mahirapan siya. Ang importante, akin ang bahay na to at mawala sa landas ko ang babae niya. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam anong kaya kong gawin kapag naabot ko na siya. Huwag naman ganito, Ariana. Konting panahon lang, parang awa mo na. He sounds so frustrated. Napailing ako. Di ko lubos akalain na isang doktor na kagalang-galang magagawang magmakaawa sa asawa niya para lang maalagaan niya ang kabit niya. So ako na lang aalis, ganon? No! You will stay, Ariana. This is your house. You don't need to go. Pagpipigil niya sa akin. Lumapit to sa akin at bigla akong niyakap. Anong gusto mo mangyari? Dalawa kami sa bahay na to, ha? Pilit ko siyang tinutulak palayo sa akin habang hinahaplos ang dibdib niya. Gusto mo may pagpipilian ka? Na kapag hindi ka nag-enjoy sa kama natin, madali na lang mapuntahan siya. Ganun ang gusto mo mangyari? Nakawala ako sa mahigpit niyang yakap pero hindi sa pagkakahawak niya sa mga kamay ko. Ariana, hindi ganun yon. Alam mong ikaw pa rin, ikaw lang. Tila takot na takot tong umalis ako. Pero who would believe him? No one. Gusto niya kami magkakasama sa isang bubong, pues. Pagbibigyan ko siya. Ibibigay ko ang gusto niya. Sa gantong sitwasyon, sisiguraduhin kong maghihirap sila. Tingnan lang natin kung sinong unang susuko. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Nathan na makita niya ako nagbibihes pagkatapos ng 5 oras kong tulog. It's almost 2 p.m. at di ko pa kumain ng lunch, kaya nagdesisyon na ako lumabas. Di ako tanga para makisabay pa sa kanilang dalawa. Malay ko kung may lason pa yung pagkain na binigay nila sa akin. Mahirap na. Pahihirapan ko pa sila? Nakasuot ako ng simpleng dilaw na dress na bumagay sa katawan ko na nagpapakita ng kurba ko. Medyo maikli kasi almost 4 inches above my knee. Di ako lagi nagsusuot ng ganito since I prefer jeans and blouses, but I want to change. Tapos na mga araw na ako lang tong kaawa-awa na asawa ni Doc Nathan. Sweetheart, saan ka pupunta? You haven't eaten your lunch yet. Tara, kain ka muna. I rolled my eyes and hissed. Nakakairita ang presensya niya. I will eat out. Don't bother. Isa pa baka malason ako kung sa niluto ng kabit mo. Naglakad ako patungo sa mga shoe rack malapit sa walk-in closet. Kinuha isang pares ng puting doll shoes. Bala ko maglakad-lakad mamaya at di ako magbaliw para magsuot ng high-heeled shoes. Don't worry. Ako nagluto. Carissa can't, so I cooked. Lalong ayokong kumain ng luto mo. Ipalaman mo lahat yan sa babae para maimpatso. Napabuntong hininga siya at mukhang malungkot sa sagot ko. O baka sa paraan din ng pagsagot ko sa kanya. Sa panganahong nagkakasakit ako o kahit nung lilihi ako, as what old folks say, kapag di ako nakapagluto, mag-order lang siya ng pagkain or uutusan magluto si Ate Cynthia. But with this woman, ipinagluto niya, ano? Papamukha niya sa akin na masigit mahalaga ang Carissa na yon? Na matapos ako magbihis at mag-makeup, which is again I don't usually do. Tumungo ako sa pintuan. Sumunod kagad si Nathan sa akin at kapansin-pansin ang pilit niyang pagtatago ng pagkapahiya sa sinabi ko. Ariana, sama na lang ako sa'yo. Wala yung sasakyan mo, di ba? Isaunin na natin yung sasakyan ng kaibigan mo tas punta tayong mall. Ano? Gusto mo? Nakangiti ang sabi nito habang pilit sinasabayan ng paglalakad ko. Tumigil ako sa paglalakad at tumingin sa kanya. Nganitian ko siya at nakita ko kung paano biglang sumilay ang ngiti sa mukha niya. Pero hindi. Hindi ko siya papayagan. You wanna go with me? Pinakita ko sa kanya ang pinakamatamis kong ngiti. Tumango siya at tinawakan ng kamay ko. Sa isang kondisyon. What is it? Kahit ano gagawin ko so we could spend quality time with each other. Really? He nodded again. Then kick Carissa out of my house and I will let you be with me. Biglang napawi ang ngiti niya at muli, di ko maiwasang makaramdam na sobrang pagkadismaya. Gaano karaming pagtanggi ang matatanggap ko mula sa kanya. So hanggang ngayon si Carissa pa rin? Napangiti ako na mapait. Daig ko pang kabet dahil kailangan akong gumawa ng mga ganito para lamang maipit siya at ako. Ang piliin niya. Asawa na naging kabit. Hindi mo kaya? Napatas ako ng kilay at nag-cross arms. Simula nang binitawan niya yung kamay ko nung hiniling kong paalisin si Carissa. Ito lang ang kaya kong gawin para maitago ko yung sakit na dulot niya sa akin. Ariana, you know, I turned my back and started walking. Ayoko marinig ang sasabihin niya. Marami na ako natatanggap na rejection sa kanya ngayon. Hindi ko nakakayanin pang isa pang pagtanggi. Ariana, wait! Humabol ito sa akin at nagpumilit na sumama sa akin.
Patuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang makarating ako sa gitna ng hagdan. Ngumiti ako at nagpasalamat na makita ko ang taong nagligtas sa akin itong mga nakarang araw. Naglakad ako papalapit sa kanya. Binigyan siya ng halik sa pisngi. Gerald, I'm glad nandito ka na. Ngumiti siya sa akin at tinila niya ako na mahigpit. Natutuwa ako na basa niya ang nasa isip ko. Ariana, anong ibig sabihin ito? I turned around and saw my husband looking so angry. Lumingon ako at nakita kong asawa kong mukhang galit na galit. Napansin ko si Carissa nakatayo malapit sa sofa sa receiving area na parang nalilito. Palipat-lipat ang tingin sa amin pero tumigil to sa kamay naming dalawa ni Gerald na magkahawak. Pagkagulat o pagkalito, hindi ko alam. Pero hindi nakatakas sa paningin ko ay kung paano to tumingin kay Gerald. Well, as you can see, I am going out to Gerald. Ngumisi ako at agad dinila palabas ng bahay si Gerald. Tinanggihan niya ako na maraming beses ngayon. I think it's just fine to give it back, right? Tahimik ka na naman. Sabi ni Gerald habang marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Maghapon kaming magkasama sa studio niya habang hinihiling ko sa kanyang turuan akong tumugtog muli ng drum. Ayaw niya pa nga akong turuan. Naka-fitted short dress kasi ako pero nung sabi ko sa kanya, pwede niya akong pahiramin ng sando at shorts, di na siya nakaangal. Umiti ako sa kanya at sumandal sa balikat niya. Di ko alam kung bakit pero sobrang komportable ako sa tabi niya. Kaya niya akong pasayahin kahit konti lang and he can make me forget the things that are causing me to my limits. Thank you, Gerald, I said. Naramdaman kong natigilan to. He let go of my hand and placed it on my shoulder. Don't thank me, Ariana. You don't deserve any of this pain. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Sa totoo lang, halos buong araw siyang tahimik at sunod lang ng sunod sa mga sasabihin ko. Nakapagtataka kasi hindi siya ganito. Lagi siyang madaldal at maraming kwento. Parang ang lalim ang iniisip niya. Nagsimula siya maging madaldal ulit kaninang pagkatapos niya akong turuan na mag-drums. May problema ka ba? I finally asked. Umiling to at saka tumayo papunta sa mesa niya. Huwag kang mag-alala sa akin, I'm fine. Napataas ako ng kilay na napagpapakita. Hindi ako kontento sa sagot niya. Kaibigan ko siya. Oo, I am deeply broken but that doesn't mean that I should be oblivious what people around me. Lalo na sa mga taong lagi nag-aalaga sa akin. Medyo tumawa siya at kinuhang susi ng kotse niya sa table niya. Wala nga. Huwag kang makulit. Tara, ihahatid na kita. Yaya niya sa akin. Wala rin naman ako magawa, kundi kalimutan na lang yung pangulit ko sa kanya. He may be not comfortable to talk about it. Tahimik ang naging biyahe namin pabalik sa bahay ko. Paminsan-minsan nagtatanong siya at pilit kong pinapatawa pero tahimik talaga. Ayoko rin namang mamilit at sa totoo lang, parang nakakaramdam na naman ako ng takot. Takot na baka pagdating ko sa bahay may iba na naman akong marinig, nadadagdag sa sakit na pinipilit kong tinatago at tinatakasan. Pinagmamasdan kong lahat ng daanan namin. Gabi na di na masyadong masikip ang traffic. Nagsilabasan na rin ng mga sidewalk vendors na nagtitinda ng mga balot, mani at sigarilyo. Kapansin-pansin din ng mga taong nagtatayo ng tent na maaaring tutulungan lang ngayong gabi. Ang mga tri-bikes nila natatakpan ng tagpi-tagping tulda or karton ay mapapansin din. I wonder how hard it is to sleep in those tents. Ni walang kutsyon o unan or kumat man sila, tiyak puro alikabok na rin yon. Nakakalokang isipin na akong may maayos na mga gamit at matutuluyan ay mas nakakaranas pa ng sirang pamilya. Sila, sirama ng damit or walang matinong tirahan, meron naman silang matatag na pamilya. Their laughter is far way better and sincere than us. Mahirap man ang buhay, maaaring isang kahig isang tuka sila pero puno sila ng pagmamahal, pagtitiwala at respeto sa isa't isa. Tatlong bagay na wala sa pamilya namin or maaaring nawala na at ang masakit, mahirap nang bumalik. Bumalik ako sa malalim na pag-iisip nang tumigil ang sasakyan. Di ko man lang namalay na karating na pala kami sa bahay. Do you want to have coffee? Pag-aya ko sa kanya habang tinatanggal ang seatbelt ko. Hindi na, gabi na rin. Umiling to, tsaka bumaba upang pagbuksan ako ng pinto. Sigurado ka? You know you can sleep here. Inalalayan niya ako sa pagbaba, tsaka inihatid ako sa gate. Alam mo naman na hindi pwede, di ba? Huwag kang gagaya sa asawa mo. Napangiti ako sa sinabi niya. Kung tutuusin, pwede na siyang mag-take advantage sa akin, pero he keep his hands off mine. Basta wag kang papaapi ha. Malakas ka naman, di ba?
Ngumiti siya na mapaglaro at kiniliti ako sa bewang ko. Lumayo ako sa kanya, tinaas ng bahagya ang aking dalawang kamay na nagpapahiwatig na tumigil na siya. Tumigil to at seryosong tumitig sa akin. Basta kapag kailangan mo, isang tawag lang ako. Asahan mo yan. Tumango ako, tinila siya para yakapin ulit. Ang swerte ko pa rin meron akong katulad niya. Niyakap din niya ako pabalik at ginawa na malambot na halik sa tuktok ng ulo ko. Sige na, uwi na. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Agad naman tong tumalima. Pumasok itong muli sa kanyang sasakyan at bago ito umalis, sinabihan akong pumasok na. I heaved out a sigh. Pakiramdam ko papasok ako sa hawla ng mga tigre. Ang sakit isipin na ang lugar na dapat ay safe haven ko, naging impero na ng dahil sa katangahan ng asawa ko. Gustuhin ko mang wag bumalik dito, hindi ko naman magawa. Dire-diretso akong pumasok ng bahay na mapansin ko, wala atang tao. They must have been gone. Sana nga. Pero nagkamali ako sa pag-aakala dahil nang dumiretso ako sa kusina para sana uminom. Narutan ko si Karisang nakayoko sa lababo habang sumusuka. At ano ang pinakamasamang bahagi? Nasa likod niya si Nathan. Hinahaplos ang likod niya habang isa niyang kamay may hawak na basong tubig. Masyado yata silang maasikaso sa isa't isa, kaya hindi nila napansin na nakauwi na ako. Tinitigan ko sila habang unti-unti kong nararamdaman ang mga karayom na bumabalik sa pagpapahirap sa aking puso. Kahit nakatalikod sila sa akin, kitang-kita ang pag-aalala ni Nathan. Bawat pagsuka ni Carissa, nakaalalay siya. It should have been me. Dapat akong inaalalayan niya. Dapat akong inaalagaan niya pero hindi. Ibang babae ang pinili niyang alagaan. Hindi ako. Hindi ako na asawa niya. Wari tapos nang sumuka si Carissa nang pumuhit silang dalawa paharap sa akin. Marahil uupo si Carissa sa upuang nasa likuran nila. Nagulat silang pareho na makita ako, ngunit agad ding nakabawi sa pagkagulat si Nathan nang iiwas ito ang kanyang paningin para maalalayan si Carissa na makaupo. Dito ka muna, bibili lang ako ng gamot. Ubos na yung gamot na binigay ng doktor mo. Sabi ni Nathan kay Carissa na halatang nanghihina. Sobrang pagpipigil ang ginagawa ko para lang di magwala sa kalokohang nakikita ko. Pero mas lalo ko nahihirapang magpigil nang lumingon sa akin si Nathan nang walang kahit anong emosyon. Pakiramdam ko durog na durog ang puso sa klase ng tinging binibigay niya sa akin. Pero hindi pa ba ako nasanay? Mas masahol pa rito ang ginawa niya. Umiwas to ng tingin sa akin, marahang pinisil ang balikat ni Carissa. Nagangat ng tingin si Carissa sa kanya at nakita ko, ngumiti ito bago tuluyang umalis si Nathan para nga bumili ng gamot niya. Nakakasuka, yung pakiramdam na may nakabara sa lalamunan mo at yung maramdaman ang lahat ng klase ng sakit at emosyon. Sobrang naghalo-halo na at parang masusuka na ako sa sama ng nararamdaman ko. Akala ko ba, Carissa, alam mong mahal ako ni Nathan? Paninimula ko. Kailangan ko lang ilabas ang lahat ng nasa dibdib ko dahil kung hindi baka sumabog na lamang tong bigla. Nagangat ito ng tingin sa akin. Tila ba maiiyak na naman? Akala ko ba alam mong ilugar ang sarili mo? Nakatitig lamang to sa akin habang unti-unti namumuo ang luha sa mga mata niya. Lumapit ako sa kanya at ramdam ko anumang oras lalabas na ang mga luha sa mga mata ko. Ano ang nagawa kong kasalanan sa'yo para saktan mo ako ng ganito? Ano nangyari, ha? Carissa, sabi mo, kailangan kong balikan si Nathan pero bakit andito ka? Garalgal ang boses ko, tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha. Hindi ko na maintindihan ang lahat. Ang akala ko makikisama siya. Akala ko hindi na siya manggugulo pa. Pero ano ang ginawa niya? Inagaw niya na ng tuluyan ang asawa ko. Iniwan niya ang asawa ko na ilang araw na siyang naging dahilan para walang magbantay at mag-alaga sa amin. Nanginginig ako. Kulang ang mga salita para ilarawan ang sakit ay dinulot nila. Ariana, patawad. Kulang ang mga salita. Kailangan ko lang si Nathan ngayon. Sana maintindihan mo. Humagulhol na rin ito. Gusto kong intindihan ang lahat. Gusto kong sabihin naiintindihan ko at okay lang na nandito siya para may mag-aalaga sa kanya. Pero huli na. Nawala ng anak ko. Ang bahay na to. Puno ng memorya ni Angela. Dahil sa tuwing igagala ko ang paningin ko sa buong bahay, hindi na kami masayang pamilyang nakikita ko, kundi si Nathan, si Carissa, at ang magiging anak nila. Kaya gagawin kong lahat para lang mapanatili ang alaala ng anak ko sa bahay na to, kahit ano. Lumapit ako sa kanya at buong pagpapakumbaba na lumuhod ako sa harapan niya. Nanlaki ang mata nito,
Laglag ang parang napapatingin sa akin. Ariana, ako naman ang luluhod sa'yo. Carissa? Puno ng pagsusumamo ang boses ko. Umaasang sana'y mapagbigyan. Carissa, parang awa mo na. Umalis ka na dito. Kung sa tingin ng iba katangahan ng ginawa ko, wala na akong pakialam. Importante ang anak ko. Gagawin kong lahat para sa kanya. Alam ko, hilam sa luha ang aking mga mata. Ramdam ko na medyo nahihilo na nga rin ako. Pero hindi ako tatayo hanggat hindi siya pumapayag na umalis dito. Ariana, please. Ayoko. Tumayo ka na. Hinawakan itong aking balikat pero umiling lamang ako. Kailangan niyang maintindihan na mahalaga ang bahay na ito sa akin. Kailangan. Tumayo ito mula sa pag-upo. Dahan-dahang umupo sa sahig para magkamay kami. Ang kamay nito ay nakahawak sa upuan bilang suporta. Nakikita ko pa kung paano siya nahihirapan sa sitwasyon. Marahil nagsusumamo rin siyang maintindihan ko siya. Pero sa ngayon walang mas importante para sa akin kundi ang buhay na ito at ako naman ang unahin at intindihin. Yun lang, Carissa. You can't get my husband. Kahit masakit, sa'yo na siya. But please. Inawakan ko ang mga kamay niya na mahigpit habang nanginig ang katawan ko. Please, umalis ka na rito. Umalis na kayo dito. Ariana? Tuloy na nga itong umupo sa sahig at lalong lumakas ang pag-iyak. Ngunit bago pa man kami magkaunawaan, may humawak sa akin at hinila ko palayo kay Carissa. Nabigla ako at masaro napailing na makita ko kung sinong lalaking humila at malakas ay tinulak ako palayo sa kanila. Anong ginagawa mo, Ariana? Umalis lang ako saglit na gawa mo ng saktan si Carissa? Galit na galit ang itsura niya habang nakatayo sa harap ni Carissa na para bang pinipilit siyang protektahan mula sa akin. Nakakuyom naman ang mga kamay at anytime ay handa na siyang saktan ako. At hindi ko pa siya nakitang ganito sa akin. This is the very first time na mukhang ready na siyang manuntok or by any means saktan ako physically. Nathan, don't say that to Ariana. Sabi ni Carissa sa kanya habang nakahawak sa kamao niya. And shit, ngayon para pa akong kontrabida sa kwento nila. Parang ako pa yung babaeng naninira sa relasyon nila. Na ako ang masama kaya't sa akin galit si Nathan na sarili kong asawa. No, Carissa. Sumusobra na si Ariana. Hindi ko akalaing tototohanin niyang banta niyang papahirapan ka. Tumawa ako na mapait. Nung una iniwan niya kami para makasama si Carissa. Ngayon sinasabi niya sa akin na isa ako napakasamang tao na nakit sa kanyang loving mistress. Nathan, hindi. Wala siyang... Huwag mo na siyang pagtakpan pa. Nakita ko. Pinutol niya si Carissa at muli akong pinagbintangan. At sa hindi may paliwanag, sobrang sakit at paghihirap. Hindi ko maiwasang matawa. Tumawa hindi dahil sa saya kundi sa matinding paghihirap. Pareho silang natulala sa pagtawa ko. Marahil iniisip nila na baliw na ako. Sino bang hindi? I am freaking insane to the extent na lumuhod ako sa harap ni Carissa at magmakaawa na umalis na siya sa buhay na to. Anong? Sabi ni Nathan, ang daming tanong na nakasulat sa mukha. Di ko akalaing mahal ko ang lalaking to. Isang taong hindi ako kilala o hindi man lang makuhang magtiwala sa akin. Ilang taon na tayong magkakilala, Nathan? Tanong ko sa kanya habang naglalakad papunta sa kanya. Anong sinasabi mo? Wala pang isang dekada tayong magkakilala. Ang tagal na, no? Tagal na namin magkasama pero hindi pa rin niya ako kilala. At alam mo ano nakakatawa? Kahit matagal na tayong magkakilala, nagsama bilang mag-asawa, hindi mo pa rin ako kilala. Ang sakit. Handa ako magpakatanga. Palalayain ko nga siya para nang di mababoy ang bahay na to eh. Pero inakasuhan niya pa kung sinaktan ko ang kabit niya. Nathan, Ariana, she didn't... No, Carissa, shut up. I cut her off. You, Nathan, listen to me. Tinawid ko ang distansya sa pagitan namin. Tinutok ang index ko sa mukha niya. Nawala ang galit sa mukha niya at parang mas malambot ang ekspresyon niya ngayon. Tama ka. Nasaktan ko si Carissa. I want to kill her using my own hands kasi tingin ko, pag nawala siya, mawawala rin yung sakit ng ginagawa niya sa akin. Di ko alam anong itsura ko ngayon. Pathetic? In pain? Strong? I really don't care. Gusto kong maramdaman mo kung gaano kahirap mawalan ng taong mahal na mahal mo. Gusto kong matikman mo kung gaano kalungkot ang mawalan ng taong mahal mo talaga. Pinikit kong aking mata at tumingala sa itaas para kumuha ng hangin. At ngayon din, huminga ako na malalim ng pag-asang mapuno ang aking katawan ng panibagong pag-asa ng buhay. Sa ngayon, mas marami kang binigay na dahilan para ibalik lahat ng sakit.
Ariana, I'm sorry. Tila natauhan to sa lahat ng inakusa sa akin at nagtangka itong abutin ako. Natigilan ako na maramdaman ko ang kamay niya sa kaliwang braso ko. Wala na ang spark. The moment he touched me, feeling ko hindi na ako secured sa kanya. Any moment, sasaktan niya ako, hindi lang emotionally, but now pati mentally. Umiling ako at bumuntong hininga, umaasang humupa na yung sakit. Ngunit ang pasa ito ay nanatiling nasa isip lang. Hindi totoo. You're not sorry, Nathan. You are not sorry. Napangiti ako na mapait and faced my back at them. Take care of your woman and your child. Baka mamaya malingat ka't masaktan ko sila. I grabbed all of my confidence and will protect myself kahit nanginginig ako kasi alam ko, malapit na. Malapit na akong sumuko. Hanggang kailan kayang tiisin ni Ariana ang harapang pananakit ng asawa sa kanya emotionally? Wala na bang pag-asang maging maayos ang kanilang pagsasama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.